Yes, yes, yes. Good morning mga kasama. Nandito na naman si Kuya Goods nagbabalik. At syempre kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel, pasubscribe na lang po at hit mo na rin yung bell para lagi kang updated sa ating mga video. Sinunog o nasunog? Yan ho yung nakakapagtaka na kasagsagan ng investigasyon sa anomalya sa DPWH. Maririnig mo na may sunog at nasunog ang ahensya. Diba? Ano kaya ang pagtatakpan nila? Talaga ba talagang wala na, magiging blanco na lahat ng usapin? Sunog, ano ito? May nabulgar nagkataon sa ICI. Ito pa masakla pa. Dahil nasunog, handa na sila isa publiko. Kwento nyo sa unggoy. Baka magkaintindihan kayo. Ito pa ha. Ano pa yung mga balita ngayon? Magtataka ka bang mag-file ng panahon ni Duterte? Lawyer or Flander Compare versus Chavit Singson. Ako naman, attorney. Bakit yung iba yung aso nga yung asong aw-aw nga lagi nagpa-file ng panahon ni Tatay Digong, tapos ikaw bakit ngayon ka lang lumabas? Magkano? Sabi na Aling Ledesma. Yan ang mga tanong. At meron hong panibagong binulgar si Congressman Toby natungkol dito sa pagpapasiba kay BP Sara. Yung pondo pala, ginamitan ng malaking pondo. Yun naman talaga ang lumalabas doon. At ipasok na natin to. Huwag na natin masyadong patagalin dahil sabik na ang tao. Sino ba ang may kasalanan? Sino ba? Paglilihis ito Sinunog, nasunog, sinunog. Ano ba talaga? Pasok. Aba. Wait lang ha. Mukhang mali na naman tayo na napasok ibalik natin ha. Anak ng bugi. Bakit lumilipat siya? Just in nga Diba? Just in. Bakit bigla? Just in. Wait lang naman, just in Pasok natin, pasok. Sumiklab ang sunog sa loob ng DPWH office sa Nia Road, Barangay Pinyahan, Quezon City. Bandang alas 12 ng tanghali ngayong araw. Pero imbis na maging concern ang taong bayan dahil nasunog ang DPWH building sa Quezon City, nag-iwan pa ito ng pagdududa sa mga netizens. Dahil baka may mga mahalagang dokumento o ebidensya sa loob ng DPWH building. Maaari ho yan. Hindi naman bigla-bigla na lang Pwede namang, pwede namang ibang establishment na lang Diba? Bakit naman kung kasagsaga ng investigasyon at alam na mayroong mga may pumapasok ko lang na isang tanong kasi parang ito po ba yung pinaka main branch? Kasi maraming DPWH branches hindi natin alam kung satellite office yung iba. Kasi meron sa may Maynila, meron doon, di ba? So ngayon, sabihin na lang natin na kasagsagan ng investigasyon at yung mga dokumento ng mga biniding o yung mga naging kontrata ay nandito, pwede na lang hukos-pukosin yan. Kasi wala nang record pero kung kagaya yan ng mga, alam niyo yung sa pagpapile ng case, yung mga book number, pero kung talagang tinatabi nila yan. Siguro naman, yan ang kailangan malaman kung meron pa ba silang record niya, nasa computer ba yan, nakasave ba yung lahat ng file niya sa database nila. Kasi kung halimbawa nasunog yung pinaka-hard copy o yung papel, dapat doon meron silang soft copy na in-scan nila, tapos sinave nila sa isang system o isang computer. Kaso, ang lumalabas daw, ang kwento,
nagsimula daw sa computer. Naku, ito na nagkalintik-lintik na. Baka pati computer nasunog. Hindi naman ho basta-basta nasusunog ang computer. Isang malaking palaisipan yan, ha? Bibigyan ko kayo ng ang computer, pag nag-overheat, namamatay lang. Oo, kasi wala naman masyadong motor yan eh. Ang laman lang ng computer is motherboard, processor, tsaka CPU, hard drive, o SSD. Yun lang ang pinaka-main component niyan. So, paano masusunog? Ang tanong. Dahil pag uminit ho yan, pero malabo ho uminit yan eh. Oo, malabo kasi yung fan yan, yun yung umiikot. Pag halimbawa mainit yung loob, umiikot palabas. Para nagiging cooling system niya. Bukod doon, yung laman nun, meron pang fan yun sa loob, doon sa processor. Kasi pag uminit yung processor, namamatay yung computer. Kailangan hindi siya uminit. So, umiikot ho yun. Umiikot. Napapalamig niya yung processor. Pero wala hong component na masusunog yun. Nakwentuhan lang siguro tayo. Tuloy natin. Sa Quezon City, baka daw sinadyang sunugin para wala na nga naman daw ebidensya. As expected, nasunog na ang DPWH office. Ngayon, naniniwala ka pa rin sa mga bangag? Di mo pa rin ba nakikita kung gaano tayo ginagawang bobo? Bagong script, nasunog yung evidence. Napakomento pa ang content creator na si Senyora. Ang sabi niya, Quezon City contractors marked safe. Yun. Sunog na ba ang files? Safe ka na. At sa usapang classroom naman tayo. Talagang tama si Vice President Sara. Hindi prioridad ng administrasyon na ito ang edukasyon ng mga kabataan. Vice President Sara was right, but she was persecuted. Kita niyo na. Pinaglaban niya ni BP Sara. Ngayon, nung dudurubuhin na yung budget ng DepEd, umalma na si BP Sara dyan. Kaya nag-resign siya. Sino pumalit? Kilala niya si Tongara. Di ba? Ngayon umaalma kasi daw 22 lang na classroom ang naipagawa. Bakit hindi mo sisihin yung amo mo? Siya nag-appoint sa'yo dyan. Wag na muna natin pasukin itong kasi na-content na natin yan eh. Dito tayo mag-focus ngayon. Sunog, sumiklab, mahalagang dokumento kung asa na. Kaya nga sabi natin, meron ba kayong backup files? Yan ang tanong. Kasi kung talagang matatalino kayo, kahit nasunog yan, yung backup files, yun ang magsisilbing ebidensya. Pasok. Kasagsagan ng init ng flood control issue, nasunog ang opisina ng DPWH sa Quezon City. Nasunog ba talaga? Kasi pagresponde ng mga bumbero ang reaksyon ng mga netizen na tila sunog ebidensya daw ang nangyari. Ang sagot ng DPWH sa agenda report ni Just Ignacio, live na uulat mula sa Quezon City. Ano ba ang nangyari, Just? Kanina sumiklab ang sunog sa loob ng compound ng Department of Public Works and Highways sa EDSA Kamuning sa Quezon City. Nangyari yan pasado alas 12:30 kaninang tanghali. Grabe, no? Quezon City Fire District po, nagkalabas po agad ng 8 fighters po. Actually po, 66 fighters po ang total po na nandito. Pasalamat po tayo dahil wala pong mga major injuries po nangyari, wala po tayong fatality po. In less than an hour po, napatay po agad natin yung Wala naman nagtamo ng malubhang injury. Isang fire volunteer ang naiulat na nagtamo ng minor injury. Patuloy pang iniimbestigahan ang pinakasanhi ng sunog. Personal ding dumating sa lugar si Quezon City Police District Acting District Director Police Colonel Randy Glenn Silvio at agad itong dumiretso sa loob ng nasunog na pasilidad. Nakapanayam din ng media ang Director ng Bureau of Research and Standards si Director Juliana Vergara. Alam niyo, ang bilis na tupok, ano? No? Ang bilis. Samantalang, parang alam ko may fire station dyan eh. Pero pagdating siguro ng ubus kagad, no? Ubus kagad yung mga ebidensya. Ngayon, ready na sila. Dahil sulog na ang ebidensya. Wala na. ICI pagdinig isa sa publiko. Sino nagsabi niyan? Wow.
Talagang bigla-biglaan sila. Kung totoo man yan, di masaya. Kaso nga lang, wala na, sarswela na kasi sana hanapin yung mga ebidensya. Sasabihin lang siguro ni Aling Ledesma, nasunog na po ang ebidensya eh. Ano sa po kami magpapatunay niyan? O sino po ang hahabulin natin? Eh, andun nakapirma yung mga kontraktor. O, wala na. Yun lang. Pagin ng iba't ibang sektor, isa publiko na ng Independent Commission for Infrastructure o ICI ang kanilang ginagawang investigasyon kaugnay ito sa manumalyang flood control projects ng gobyerno. Ayon sa ICI, kahit wala pa silang pasilidad at sapat na kagamitan, ikinakasa na nila ang technical capability ng komisyon para sa gagawing live streaming na pagdinig. Kontra naman ang Justice Department na bumuo na isa pang Independent People's Commission na magsisiyasat sa mga katiwalian sa gobyerno dahil magiging duplikasyon lamang ito sa trabaho ng ilang pong mga constitutional body tulad ng Ombudsman, si Man Corvera. Sa balita. Simula sa susunod na linggo, live nang mapapanood ng publiko ang mga ginagawang investigasyon ng Independent Commission for Infrastructure sa nabunyag na anomalya sa flood control projects sa Department of Public Works and Highways. Yan ang inianunsyo ni ICI Head at Retired Justice Andres Reyes sa pagdinig ng Senado sa mga panukalang batas na humihiling na magtatag ng isang Independent People's Commission na mag-iimbestiga sa lahat ng anomalya sa mga tanggapan ng gobyerno. Ayon kay Reyes, wala pa silang pasilidad at sapat na kagamitan pero inaayos na nila ang technical capability ng ICI para sa pagdaraos ng live stream hearing. Aminado si Reyes na dapat malaman ng publiko sino ang mga pasimuno at nasa likod ng pangungurakot sa bilyon-bilyong pisong pondo para sa flood control. Wala na, sir. Wala nang record dyan. Sunog na eh. Kita nyo, timing, no? Gusto na i-live stream o publiko. Isa sa publiko. Nabubulol na ako. Gusto lang ipasa sa publiko, pero wala na silang kung makukuhang ebidensya. Ano ang ihaharap nilang ebidensya? Abo ng papel. Tsaka kwento-kwento. Ganun ba yun? Wala na tayong magagawa dyan. Nakwentuhan na naman tayo ng panibagong drama. Panibagong script, panibagong kwentong sarswela, na akala mo naman paniniwalaan ng taong bayan. Diba? Sino maniniwala sa inyo? Ang bilis ng mga pangyayari. Ang bilis na nasunog lahat. Hindi naman umabot ng third alarm, fourth alarm. Dapat yun meron kagad, diba? Pero hindi. Baka, ang tanong doon, baka doon mismo natupok. Yung natupok mismo yung mga ebidensya. Sabi ni Aling Ledesma, baka nga. Abangan nyo next week. Ang sasabihin lang doon, wala na po tayo makuha ang ebidensya dahil sunog na po. Nasunog po. Naku. This thing is makes me cry that how can these people get away with 500 billion pesos? It's our inspiration to work hard. Yeah, alam nyo naman eh. Makes me cry ka pa dyan, sabi ni Aling Marie. How these people get 500 million? Napakasimple, sir. Nilagay sa maleta, at dinala doon sa bahay. Yun! Tapos tuloy. We are only 39 days old. ICI is only 39 days old. For the last 21 days, we only had 3 lawyers. And now we have some volunteers from the PAO and from the other agencies. But we will try our best to be able to full blast investigation of all this fraud. Ayon kay Retired Justice Renato Puno, tama ang desisyon ng ICI na pakinggan ang matinding clamor para sa mga public hearing. Sa ngayon kasi anya naharap na ang bansa sa matinding krisis dahil sa nangyaring korupsyon at kailangan ng magpatupad ng transparency. Kaya naman pala minadali. Ang alin? Kung matalino ka, alam mo na yung alin minadali. Diba? Kailangan kasi isa publiko dahil galit ang taong bayan. Yun ang hiling ng taong bayan. So, isa sa publiko pero may question mark. Pero
Ano yung pero? Alam nyo na yun. We are facing extraordinary times. We are faced by an extraordinary crisis. And so the need for transparency to signal the public. We are facing extraordinary times. We are faced by an extraordinary crisis. And so the need for transparency. Ang matinding korupsyon anya sa bansa, lumikha na rin ng matinding damage sa gobyerno, lalo na sa rule of law. Ang mahalaga... Malamang sa malamang yan. So, alam nyo na, tumbok naman eh. Hindi naman bobo ang tao, hindi naman bobo ang Pilipino eh. Diba? Sino ang may kasalanan dito? Sino ang lumalabas na may mga gumawa nito? Ayun pa rin yung pinagtatakpan nila. Oo. Ang kalakip niyan, sabihin ko na sa inyo, wala na. Oo, unti-unti na nawawala sa eksena. Napalitan ng bagong nobela. Kumbaga sa noontime show o kaya sa teleserye, tapos na ang, matagal yung pinapanood. Meron ng bagong karakter. Ngayon, ano yung bagong karakter? Ito naglalabasan na sila. Bakit? Paano mo nasabi? Kasi, sikat na sikat yung Malemaleta at si Balulong. Ngayon, ang bagong sumisikat ngayon si Senador Bongo. Katunayan, nag-file itong si Au-Au ng plunder case. At ngayon hindi lang kay Au-Au. At hindi lang kay Bongo, Senador Bongo, nakauto ng usapin. Maski dito kay Manong Chavit. Mantakin nyo. At ang dahilan pa ng attorney ba ito? Naku. Akala ko si Aling Sheila lang. Sabi na Aling Ledesma kung attorney, paliwanag. Una sa plunder po, si Chavit noong 2019 up to 2022. Pangalawa, yung kanyang vice mayor, si Attorney Pablito Salida. Hindi naman pala abogada. Parang kapatid, kamukha ni Aling Sheila. Sabi dito, representative of the warriors of Narvacan. Naku. Bakit ngayon ka lang lumabas? Magkano? Sabi ni Aling Marie. Kasi nagtataka kami, sa hinaba-haba, may problema ka na pala kay Manong Chavit noon pa, ngayon ka nagngangaw-ngaw. Kasagsagan ng controversial ng flood control. Ano ba yung plano? Sabi ni Aling Ledesma. At lahat ng kasamahan niya sa Sangguniang Bayan ng Narvacan, yung ngayon, mayor ng Narvacan, si Edna Sanidad, yung mga wala na sa pwesto pero damay pa rin sila. Yung aming Penro, na yung Provincial Environment Officer ng Ilocos Sur, kasi siya ang nagtatago ng mga records. Ayaw nilang ibigay ang mga records sa amin, maski public records, kasi takot po lahat sila kay Chavit. Ano ba naman yung sasabihin? 2019 pa yan, bakit ngayon lang kayo ng kaso? Hindi, 2019 lang. 2019. Bakit ngayon lang? Magtatangka ka bang magpo-file nung panahon ni Duterte? Bakit naman hindi? Bakit? Tapos ngayon kayo naglalabasan dahil sabi na Aling Ledesma, kakampi nyo ngayon. Ganun ba yun? Pepersonalin nyo na? Ganun ba yun? Kung dati pa, dapat pinalin nyo ng kaso. Hindi ngayong panahon. Baka tumakbo ka mayor doon sabi ni Aling Marie. Exposure yan, te. Na kaibigan niya, kasabwat niya, si Duterte. Grabe naman paratang yan, te. Napatunayan na ba yan na magkasabwat sila? Matinding paratang yan, te. Hindi pwedeng ganyan-ganyan lang. Dapat aralin muna yung mga binibigis na salita. Diba? Ngayon, itong usapin. Nagpapasalamat ngayon. Dito ako believe. Kay Senador Bongo. At nagpasalamat din itong si Yorme dito kay Tatay Digong. Hindi na natin palalakihin kasi maraming naging dramang ibang vlogger Pero huwag kayong mag-alala kasi papaliwanag ko lang sa inyo. Meron kasing nakita na itong si Bungit-ngit pumunta sa Maynila.
Hindi ho kasalanan ni Yorme yun. Oo. Siya ho ay alkalde at siguro itong si Bungit-ngit nagpapasiklab. Nadadamay ho. Nagiging big deal sa iba. Bakit daw si Yorme ay may ganito, may ganere. Wag ho kayo mag-alala. Baka magulat kayo. Si Yorme ho, hindi makitid ang isip niyan. Alam niya kung sino ang magnanakaw sa hindi magnanakaw. Siyempre, hindi mo. Alam nyo yung ikaw presidente, siyempre respetuhin ka kahit papano. Diba? Pero alam mo yung damdamin kung sumasang-ayon ka sa hindi ka sumasang-ayon. Kaya wag niyo munang bigyan ng kulay. Kaya kung hindi muna sinama si Yorme doon sa... dahil alam ko ang karakas ni Yorme. Hindi ho yan basta-basta. Matalinong tao yan. Diba, Yorme? Pasok, Yorme. And today, we are grateful to Senator Bongo na kayo'y naglagay ng pondo ng mga panahon na yun. And maraming salamat kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. We give credit where it's due for supporting this program of PGH in our own little way. Dito, manawa na kayo rito. You can use it as long as you want. Diba? Sinasabi ko sa inyo. Iba yung feeling na gusto mo yung tao na makasama mo. Iba yung feeling na bumisita sa iyo at gusto kang maging makasama. Pansinin niyo yung video nung kasama niya si Bungat-ngat. Kaysa ngayon, pansinin niyo. Masaya si Yorme. Yan, huwag niyo muna bigyan ng kulay. Saka, ang bilis niyo naman magalit kay Yorme. Wag! Alamin niyo muna ang diskarte ng mama. Huwag kayong basta-basta papasok na hindi niyo alam kung ano yung kulay at totoong... Kaya minahal ang mga taga-Maynila yan dahil ang puso niyan para sa masa. Hindi yan puso sa magnanakaw. Kaya huwag niyong huhusgahan si Yorme, Dahan-dahan lang kayo. Tuloy. Mga balita, saan ka? Kahit saan usap. Pero binigyan ng pondo, no? Nasa dahig na si Tatay Digong pero pinasalamatan pa rin. Ibang klase talaga ang nagawa ni Tatay Digong. Speech muna tayo. Maganda yung speech Kahit lamay. Simula sa lamay hanggang sa mga malalaking pangangailangan ng aming mga kababayan. I, for one, is with this. So that's why, thank you very much. In fact, yung Malasakit Center, nag-umpisa sa Kilometer Zero. Dito yan sa Maynila. And Malasakit Center is now all over the country. And malaking bagay po yung ginawa ninyo noon, Senator. And we are, on behalf of the people of Manila, thank you very much sa inyo. Thank you. Sa ating partner, napakasipag, Doc Gab. Ito po yung isang pinag-kwento niya hanggang madaling araw kasi si Gab, kahit gabi pwedeng i-text. Kahit early morning pwedeng tawagan. We always wanted to partners. Yan yung sinasabi, no? Meron kasing, alam nyo, huwag nyo munang bigyan ng kulay si Yorme. Kasi nakita nyo lang na bumisita si Bungit-ngit doon at akala nyo na sumasang-ayon na si... Hindi. Di ba galit nga siya dyan? Hindi niya lang pwede itabo yan. Kasi siyempre, respeto pa rin. Kasi siyempre, Pangulo. Alam namang sabihin niya, umalis ka dito, hindi tayo tropa. Walang ganun. Tsaka tapos na ang part ng politika o pamumulitika. Ngayon, serbisyo ang ginagawa niya. Walang, tigil-tigil kayo. Walang politikahan ngayon sa Maynila. Trabaho. Alam niyo naman ginawa ko. Kilos. Bilis kilos. Pagdating kay Yorme. Dito tayo. Pasukin natin yung bagong nalaman ni Representative Tiangco
si Katobi na ginamitan ng pera para patalsikin ito si BP Sara. Oo. Ano ba yan? Pasok natin. May mga bagong pasabog si Nabota City Representative Toby Chanco sa umano'y mga insertion sa 2025 budget. Sa halip umano na gastahin sa mga proyekto ng gobyerno, pinuhunan daw ito para patalsikin si VP Sara sa pwesto. Narito ang agenda report ni Hannah T. Tila lumilinaw na kung paano sa loob ng ilang taon nilaro at binago ng Kongreso ang nilalaman ng taunang General Appropriations Act o GAA o mas kilala bilang budget ng Pangulo. Mismong si Pangulong Bongbong Marcos ang nagpakita ng gigil sa issue ng mga budget insertion sa kanyang SONA ngayong taon. Mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Sabihan mo yung sandpit mo, boss. Ha? Huwag yung... Nakantipakulong. Ano ba ito? Ha? Kumari, galit. Sabi ni Aling Marie. Maraming mambabatas na nabigla. Karamihan dito, mga kaalyado at kamag-anak ng Pangulo. Mula noon, parang bomba ang pasabog ng mga revelasyon tungkol sa tila maanumalyang 2025 national budget. Habang nakabakasyon ng Kongreso para sa undas, tuloy-tuloy ang closed-door hearings ng Independent Commission for Infrastructure o ICI at minamataan na ang live stream sa budget process dahil sa intense public pressure tungkol sa transparency. Sa gitna ng investigasyon, nabunyag kung paano nilaro ng ilang opisyal ng DPWH ang bilyong-bilyong piso sa flood control projects in a span of about 10 years, kung saan kasabwat umano ang mga contractor at mga politiko. Kabilang dito ang malawakang congressional insertions at paglipat ng pondo mula sa programmed budget papunta sa unprogrammed funds, kung saan mas mahirap i-track ang pondo. Bagamat pinirmahan ni PBBM ang budget, marami... Ewan ko sa inyo. Kwento nyo sa pagong yan. Alam ng taong bayan kung ano nangyayari. Ha? Huwag nyo nang pokus-pokusin pa. Huwag nyo nang gawa ng isang... Lugi ang taong bayan. From 2022 o 2025 magtatapos na 2025. Ganun pa rin. Walang magandang nangyari. Isipin nyo, walang magandang naging ending yung 2025 from 2022. Kawawa. Ano naging balita? Contractor, inubos ang pera. Ano naging balita? Flood control, wala ng pondo, ubos ang pera. Flood control, walang project, ubos ang pera. Ano pang balita? Reserve gold, ubos. Nang mangungutang pa. Yan ang mga balita. Yung baha sa yung baha ipunin para may magamit. Diba? Sipin nyo, ganun ang naging sistema ng balita ngayon. Maniniwala ka pa ba? Sabi ni Aling Ledesma. Hindi papatulan. Panawaga, imbestigahan ang koneksyon ni COCAC sa flood control. Nako, ito ay panibago ha. Panawaga na imbestigahan si COCAC. Baka malay natin, konektado si COCAC sa flood control. Hindi natin alam. Alamin natin dito. Patulan ni First Lady Liza Marcos ang issue ng pilit. Hindi papatulan ni First Lady Liza Marcos ang issue ng pilit siyang inuugnay sa flood control projects anomaly. Ito ang sagot ng Malacanang sa naging panawagan ng private o isang private citizen na si John Santander sa Independent Commission for Infrastructure o ICI na imbestigahan ng First Lady na umano'y kaugnayan nito sa dating special envoy na si Maynard Ngu na nanadawit ngayon sa anomalya sa flood control projects. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, wala namang sinasabi sa letter of sentiment na ibinigay sa ICI na dawit ang unang ginang sa anomalya. Questionable para sa palasyo ang integridad ni Santander na may pakana sa panawagang imbestigahan ang First Lady. Ang unang-unang sabi po ng First Lady ay hindi po niya ito bibigyan ng anumang pansin dahil ito po ay hearsay. Talaga naman. Alam nyo, nakakatuwa. Minsan nakakabanas. Ang alin. Pag yung nag-pronounce, itong si, ano ba pangalan na ito? Hindi ko na makilala. Pag nag-pronounce siya, parang unang bigkas pa lang, hindi mo na kagad tatapusin. Maaasar ka. Kasi, alam mo na kung ano yung sasabihin niya. Ano ba yung laging sinasabi niya? Hindi ka talaga palasyo, panawagang imbestigahan. Yun na nga. Baka nga nadadawit. Sana naman lang maging makatotohanan lahat. Iba ito pa. Siya pa rin ang bida dito, arangkada balita, tinanong ang lalim ng papel. Alam.
Pero ang lalim ng papel yan, patungkol yan sa mga, diba? Uy, nako, Diyos mo yung Marimar, wala nang pag-asa. Kung pwede lang hilahin yung 2028 para matapos na ang karera ng mga magnanakaw, sana mapabilis. No? At kung pwede lang, pagising natin, snap election daw kuno, o kaya naman, si BP Sara ang presidente, sana lang. Kasi wala na Naghihintay ka na lang ng babalita nila na puro sarswela, puro ganto, sinunog, nasunog. Ano ba talaga? Nasunog, wala na ebidensya. Isa sa publiko na ngayon yung ICI. Wow. Kung umabot ka sa video natin ito hanggang sa muli, like, share, bye-bye.